Anong nangyayari sa F2? Kaya pero di kinaya? Ano ba talaga? Habang ang Petrogas ay nananatiling walang talo kahit isang set. Mukhang palubog ng palubog ang F2 sa mga nalalabing laban. Makakaya pa kaya ng F2 na itawid ang kupunan hanggang sa semifinals? Ano sa tingin mo? Pero bago pa man ang lahat, huwag mo namang kalimutang mag-subscribe at spike ang notification bell para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. Naitala ng Petrogas ang ika-4 na panalo matapos idispatcha ang F2 Logistics sa loob ng 3-setter match sa score na 25-22, 27-25 at 25-14 sa 2023 PBL All-Filipino Conference na ginanap sa Santa Rosa, Laguna. Hindi naman makapaniwala si Rania Musa sa pagiging player of the game dahil nakapagtala ito ng 11 points, 10 attacks at 1 block. Ang hangarin lamang niya ay makatulong sa kupunan pero iba talaga ang ipinamalas niyang galing sa larong ito. Talagang napaka-consistent at madiskarte. Samantala, ang dalawang sunod-sunod na panalo ng F2 ay biglang naputol sa 2 panalo at 2 talong record. Marami talagang pinagdaanan ngayon ang F2 dahil bukod nga kay Kiana D na mukhang hindi na muna makakapaglaro sa buong conference, wala rin ang best middle blocker na si Majoy Baron dahil na-injured ito sa likod. Habang si Don Makandili Katindig ay pinull out naman sa kalagitnaan ng laro dahil mangyak-ngyak ito at mukhang may iniindang sakit. Pero nung first set, maganda ang laban ng dalawang kupunan. Lalo na ang F2 dahil lamang ito sa puntos at maganda ang ipinapakita nilang galing sa floor defense. Pero sa kalagitnaan ng laban, tila nag-iba ang ihip ng hangin. Nang ma-monster block ni Sabete si Laksina at nagtabla sa score na 15-all. Dito na nag-umpisang maagaw ng Petrogas ang momentum. Habang hindi naman nila mapigilan si Rania Musa sa kanyang back-to-back quick attack. Dahilan upang mas makalamang sa atake ang Petrogas at nakuha nila ang unang set sa score na 22-25. Sa second set, sobrang higpit pa rin ng laban. Halos walang lumalapag na bola. Maganda pa rin ang depensa ng F2 lalo na sa floor defense. At tulad sa unang set, mas lamang sila ng 5 puntos. Pero naagaw pa rin sa kanila ang momentum. Bagamat hindi naman agad nagtagumpay ang Petrogas dahil talagang inilaban ito ni Aragalang at Julina de la Cruz. Pero sadyang mautak at kalmado maglaro ang Petrogas. Alam nila ang mga dapat gawin lalo na sa mga crucial time. Habang bantay sarado naman si Ivy Laksina kaya hindi ito nakaporma ng husto. Hanggang sa naitabla ni Nang Aiza Maizo Puntilla sa isang regalo sa score na 24-all. Kaya pinilit ni Chang Abi na makapunto sa isang classic running attack. Pero sa Bete, talagang ayaw paawat sa kanyang mga cross-court attack. Hanggang sa isang error attack ni Galang, hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Sabete at tinapos na sa isang pamatay niyang cross-court attack dahilan upang masungkit nila muli ang second set sa score na 25-27. Kaya sa third set, medyo bumaba na ang kumpiyansa ng F2 at tinambakan na ng tuluyan ng Petrogas. Sa puntong ito, nawawala na ang sigla nilang humabol. Nagkapatong-patong na rin kasi ang mga errors ng F2 dahilan upang mag-take advantage ang mga Angels. Sa score na 14-25, tinapos na ng Angels at winalis in 3 sets ang F2. Isa sa mga nagpapanalo sa Angels ang utak ng laro ng Petrogas. Walang iba kundi si Dejanel Cheng. Alam niyang masigasig si Laksina sa net defense. Numero 1 ito sa best blockers. Kaya nililihis niya ito sa kanyang mga spikers. Habang pinipigilan nila ito sa bawat atake. Talagang napag-aralan ng husto ang cargo movers. At alam ng Petrogas kung saan sila mahina. Kaya dominante nilang nasungkit ang panalo sa cargo movers. Bagamat malakas sa depensa ang F2 lalo na sa floor defense at sa service department pero di ito sapat upang pantayan ang attacking points ng Petrogas. Ang susunod naman nakakaharapin ng Petrogas ang Cherry Tigo Crossovers. Sa November 4, alas 6 ng gabi nagaganapin sa Field Sports Arena. Habang ang F2 ay makakaharap naman ng Batang Kupunan ang Farm Fresh Foxes sa November 7, alas 4 ng hapon nagaganapin sa Field Sports Arena. Tanong lang, ano nga ba ang naging problema ng F2? Mukhang nawala sa timpla ang kupunan. Ikaw, ano sa tingin mo ang dapat nilang remedyohan sa susunod nilang laban? Maaari mo bang ikomento yan sa baba at nang malaman din namin ang iyong point of view. Yan. Oy ni, atlu.
Hi! Itang mga... Oh, ikaw na anong buri? na lang. Cheers! Ay, talaga. Thank you. Grab mo ah. Kasi na tayo ng gas. Gamitin mo. Kasi na tayo time. Gamitin mo yan pang grab. Asala, kabog! Uy! Asala, madamada. Pak! Hindi dapat ano, magla-ladders ka, pero nakabag ka. Dali magla-ladders, dali nang gawin ka, dali. Ladders ka. Award na sa trip. Award na sa trip. Award. Ito po yung pasimuno. Ayan po yung pasimuno. Oh. Kita-kita niya na. Di ba? So that's it. Thanks for supporting this channel and please don't forget to like and subscribe and spike the notification bell para lagi kang updated sa mga valuable ganap. And thanks for watching.